meeting, didiscuss naman natin yung natitira na electrical, sanitary, mechanical. So, yun nga, mostly ang dinidiscuss po natin sa Steelworks is yung ating mga metal reinforcement. So, ang metal reinforcement natin, so sila yung kumbaga yung mga steel bars or mesh na sinasama natin dun sa ating concrete structures para mag-provide ng more strength when it comes to tensile, stress, and makapag-prevent din ng cracking. So, based sa ating yung metal reinforcement natin, made up of steel bars ito. So, yung steel natin, we know that it is most widely used in reinforcing materials for all types of concrete construction. So, hindi po mawawala yung ating steel kasi ito ay 10 times stronger than concrete in resisting compression and 100 times stronger in tensile stress. So, kapag yung ating concrete and steel are mixed together, so it acts more likely to better resist load and likewise to be in state of simultaneous deformation. So dito sa ating presentation, makikita nyo yung some tables na possible nyong gamitin for our Steelworks. So dito sa table 3.1 natin, makikita nyo lang yung standard weight ng ating steel bars. So meron siyang from smallest diameter na 8 mm hanggang sa largest diameter niya na 36 mm. And then next natin is yung deformation requirements. So ito naman is from yung pinaka maliit pa rin na nominal diameter naman which is 8 mm hanggang largest na 36 pa rin. And then do sa patatlong table which is yung mechanical properties ng steel bar, dalawa lang yung classification niya. So it is either hot rolled, non-weldable, deformed steel bar, or hot rolled weldable deformed steel bar or plain. So sa ating table 3-4 naman, makikita naman nyo yung areas of groups reinforcing steel bar. So yung pinakamaliit niyang diameter is 6 and yung pinakamalaki naman dito is 40. So dito sa ating steel bar, yung kumbaga yung every steel bar po natin, meron po siyang identification or malalaman agad natin kapag nakita natin ng isang steel bar kung ano yung or kung sino yung manufacturer, kung ano yung bar size and steel type. So dito na sa ating ito yung kumbaga sa main ribs. Ito yung main ribs ng ating steel bar, and then ito naman is yung ating initial manufacturer. So ito, it varies pati yung bar size of course and steel type. So dito sa bar size, kung ano yung diameter ng ating bar. And then dito naman sa steel type, kung ano yung grade ng ating bar, makikita natin dito. So, mostly ang kailangan po natin din i-consider when we are estimating reinforcing bars or yung ating steel bars nga is yung mga bar splice, hook, and bend. So, ano po ba yung ating bar splice, hook, and bend? So, yung bar splice natin, ito is yung connection between sa dalawang reinforcing steel bar natin. Kumbaga, ito ay parang pinagpatong or overlapping of two bars over a specified length para ma-achieve yung certain standard length which is required when a continuous length is needed for a structure. And then, yung bar splice natin, pwede siya ding into mechanical splices. Kapag dito naman, gumagamit tayo ng couplers para mapagsama yung dalawang steel bars. While pwede rin siyang welded splice. So, kapag ganito, welded yung dalawang bars para mag-combine together.
And then yung hook and bend naman, ito naman is almost the same lang. So kung makikita nyo gaya ng sa figure, so ito yung sample or yung sample ng ating hook and bend. So ito ay kumbaga parang iniliko yung mismong steel bar kasi um, ang purpose niya is to improve yung ating anchorage in concrete and also para ma-ensure na yung steel bar doesn't slip out. So, mostly ginagamit tong hook and bend sa mga stirrups and ties and yung typical angles nito is 90 degrees, 135 or 180 degrees. Depende sa structural requirement. And then, ayun, punta muna tayo dito sa bar splice or how to determine splicing length sa ating steel bar. Ito. So, para malaman natin yung splice length or splicing length na tinatawag natin, ibe-base natin siya una doon sa type of reinforcement. Kasi magkaiba siya kung tension bar siya or kung ang purpose niya is for tension bar and for compression bar. Ano? Ang ating para makuha natin yung minimum splice length, ito yung ating magiging formula. Ano? So meron tayong 25 times bar size plus 150 millimeter para sa tension bar. So yung bar size na tinutukoy dito is yung diameter ng ating steel bar. And then dito naman sa ating compression bar, ang formula naman ay almost the same lang. Kumbaga ito ay mas maliit lang kasi 20 times lang nung ating bar size plus 150 millimeter. So para mas maunawaan natin yung ang pagkuha ng splice length, so try natin sa ating example number 1. So dito, um, kukunin natin yung length of splice joined for a 16 millimeter steel bar under this following condition. So yung unang condition natin is kapag tensile reinforcement of a beam, and yung pangalawang condition is kapag compressive reinforcement of a column. So para malaman natin kung ano mismo yung parang splice. So kumbaga ito ay steel bar, kunwari, ayan. And then ito rin ay steel bar. Ayan. So itong overlapping part na to, ito yung ating kukunin. So kumbaga ito yung hinahanap natin na splice length. Ayan. So para makuha natin for letter A, gamitin lang natin yung formula kanina. So meron tayong 25 times yung diameter nga plus 150 millimeters. So lagay lang natin yung diameter na 16 millimeter doon sa formula. Meron tayong 25 times 16 plus 150 millimeter. So, meron tayong splice length for tensile reinforcement ng beam na 550 millimeter. Ano? So, this will be the answer for letter A. While yung letter B naman, gamitin lang natin yung ating formula which is 20 times diameter plus 150 millimeter. Makukuha na din natin yung ating splice length. Ano? So, yung splice length natin for this is 20 times 16 plus 150. Meron tayong 470 millimeter. Ayan. So, ayan po yung magiging sagot natin for letter B. Nakuha po ba yun? Okay.
And then dito naman sa ating mild steel minimum hook and bend allowance, so ito ay different cases. So let's say meron kayong ma-encounter na ganyang figure po sa inyong plano na ine-estimate. So para makuha nyo yung hook length ng specified na figure, so nandyan po yung formula. So kunwari dito sa ating or figure lang daw is L plus H. So yung L is yung distance na ito, and yung H naman natin ay sabi ay H is equal to 9D, which is yung D natin is yung diameter pa rin ng ating steel bar. And then dito naman sa padalawang case natin, dito, so para makuha naman yung hook length, L plus N naman daw. So yung N natin dito is 5.5 times D. So yung D po dito na tinutukoy palagi is yung diameter ng ating steel bar. So sa ating various type of metal reinforcement, an estimator. So ang atin pong mga ginagamitan nga ng metal reinforcement is mostly yung ating mga structural members, kagaya ng ating mga footing, post and column, beam and girder, floor slab, and of course nilalagyan din natin ng metal reinforcement yung ating CHP. So discuss natin yan one by one. So punta muna tayo dun sa ating concrete hollow block. So before that, ito yung mga kailangan nating i-take note pag nag-estimate tayo ng steel bar reinforcement. So una, syempre, ang mga i-consider nga natin dito is yung ating mga structural members, kagaya ng mga poste, column, beam, girder, and kung ano pang structural members ang meron tayo sa plano. And then, kapag na-determine na natin ang mga ito, pwede natin siyang kunin by direct method. And ang ita-take note natin dito ay kapag nakuha na natin siya through direct method, hindi pa din yun agad yung magiging final answer natin. Kumbaga, meron pa tayo ring i-consider na multiplier dun sa ating table. And then, we do not forget, kapag gumamit tayo nga ng steel bar, ay meron din siyang certain additional length when it comes kapag merong hook and bend, and kung meron nga bar splices for end lapping joints. So yung additional length na makukuha nyo doon, or yung kagaya nung kanina, yung splice length, so ito ay dapat nating i-consider, and hindi dapat natin itong i-overlook when we are estimating steel bar reinforcement. Since let's say kunwari kagaya kanina, ang splice length natin minimal lang naman, or kumbaga 550 mm or 470 mm. So kumbaga kung sa iba ay since minimal lang naman siya, hindi na siya i-consider. Pero dapat natin siyang i-consider lalo na kung madami yung splice length or hook or bend na nangyari. Since kapag ganun yung case ay kung i-multiply natin siya kung ilan yung splice length na ganun, dadami na yung total length for that additional length. Kaya kailangan natin siyang isama sa pag-estimate. And then also, yung other parts ng ating structural members, kagaya ng mga lateral ties, stirrups, spirals, and dowels, ito naman is computed separately at a time into taking consideration yung mating additional length for hook, bend, and splice. And then, ang ite-take note din natin, yung steel bar natin, meron siyang standard commercial length. And yung standard commercial length po ng ating steel bar is ranging from 6 meters to 13.5 meters. So, kumbaga, kung ito ay less than 6 meters, so preferably, syempre, ang gagamitin mo na steel bar is, or yung commercial length ng steel bar is yung 6 meter.
kasi yun na yung shortest. And then preferably also kapag hindi naman siya kailangan na mahaba, ang gagamitin natin is yung shortest, which is yung 6 meters. So later on madidiscuss pa rin naman natin yan further. And then considering its cost, so kapag gumagamit nga tayo ng splicing or bar splicing, ay since nag-overlap yung dalawang steel bars natin, so para mapag-combine din natin yan ng mas matibay, gumagamit tayo ng tie wires. So yung tie wires natin ay meron siyang bukod na computation since ito ay usually very costly kapag ginagamit natin. And then, ito naman, usually din ay ikino-consider natin nga ay sa bill of materials itong tie wires. Kasi ang pagkuha ng kailangan nating tie wires is per kilogram, hindi per length. So, punta nga tayo doon sa ating CHB reinforcement. So, meron tayong tatlong way sa pagkuha ng reinforcement sa CHB. So, pwede siyang by direct counting method, pwedeng by area method, and by unit block method. So, kung mapapansin nyo doon sa ating figure 1, meron po tayong masonry wall. So, dito, syempre, it is composed of CHB. However, para mas mapatibay yung mismong masonry wall natin, ito ay sinamahan ng mesh or kumbaga reinforcement or metal reinforcement para mag-hold stronger yung mismong wall natin. So, try natin dito sa example number 2. So, meron tayo ditong concrete wall na meron daw size na 10 by 20 by 40 cm yung CHB. And then, from here, meron tayong reinforcement inside those walls. Ang vertical reinforcement natin is spaced at 80 cm. And then, yung ating horizontal reinforcement is placed at every 3 layers. So, dito sa ating first example, by area method muna tayo. So, of course, kukunin natin una is yung area ng ating wall. So, sabi dito, based sa figure, meron tayong 4 meter na area. And then, meron tayong from natural ground hanggang doon sa taas ay 2.6 meter. And then, of course, ay meron din tayong CHB dito sa below ng natural ground natin hanggang doon sa may part ng malapit sa footing, which is base dito is 0.4 cm. So, plus 0.4. So, meron tayong total of 12 square meters. And then, itong 12 square meter natin, ito yung gagamitin natin for our computation para makuha natin yung ating pieces ng gagamitin na steel bar. So, yung 12 square meter, ang sabi sa condition na una, ang vertical reinforcement natin is spaced at 80 centimeters. So, now, titingin tayo din sa ating table 3.5, which is yung length of reinforcing bars for CHB in meters. So, tingin tayo dito sa spacing. So, alam natin na 80 daw. So, ito yung 80. And then, ang ating computation ay by area method. So, ibig sabihin kung by area method yan, ito ay per square meter. So, yung magiging multiplier natin is yung 1.6. So, meron tayong 1.6 multiplied by 12. So, ano yung magiging sagot natin for this? 19.2. Okay. So, meron tayong 19.2 meter na multiplier. And then, for our number 2 naman, ang next consideration natin is yung horizontal reinforcement at every 3 layers. So, sabi, 3 layers daw yung reinforcement.
And then, same pa rin, area method. So, per square meter pa rin. Ang ating magiging multiplier is 2.15. So, 12 meter squared multiplied by 2.15. So, ano po yung magiging sagot natin? 25.8. Okay. So, meron tayong 25.8 meter. And then, kapag nakuha na natin yung vertical and horizontal reinforcement, ang sunod po natin gagawin is pag-a-add din natin yung 25.8 plus 19.2. So, meron tayo basically na 45 meter in total. And then, itong 45 meter na ito, kapag sa ating steel bars, kung babalikan natin do sa mga conditions na kailangan natin i-consider, ang shortest na commercial length ng steel bar natin is 6 meter. Ano? So, kapag sa CHB, okay na tong 6 meter kapag wala namang in-specify na given. So, let's use this 6 meter for our commercial length. So, di-divide lang natin yung 45 meter sa ating 6 meter. Ano? So, now, meron tayong 45 divide 6, 7.5 meter, or kung i-estimate na natin or round off is 8 pieces. Ano? And then, ang magiging sagot natin for our final answer is 8 pieces of 10 millimeter diameter by 6 meters, since yun yung ginamit natin commercial length rebar. So, yun na yung magiging sagot natin. Nakuha po ba yun? And then, tarayin naman natin siya per unit block method. Ano? Kapag unit block method naman, ang kukunin naman natin dito is kung ilang CHB yung nagamit doon sa buong concrete wall. So, alam natin kung area method natin yung pagkuha ng CHB ay meron tayong 12 meters squared times lang sa 12.5 ang isang square meter ng CHB. So, meron tayong 150 pieces ng CHB. And then, ito yung gagamitin natin sa pag-compute naman. So, same process lang, tingin lang din tayo sa same table. And then, ang pagkakaiba lang niya ay per block na tayo titingin, hindi na sa per square meter. So, dito multiplier na natin is 0.128. So, meron pa rin tayong sagot na 19.2. And then, 150 pieces pa din. And then, per block, then 3 layers. So, meron tayong 0.172. So, meron tayong 25.8 pa rin. So, total pa rin yan ay 45 meter. And then, divide pa rin sa 6. So, meron tayong 7.5 or 8 pieces pa rin. So, yan pa rin yung magiging final answer natin. Nakuha po ba yan? And then, ayun nga, nabanggit natin earlier na meron tayong tie wire na ginagamit sa ating CHB reinforcement. And yung most typical or common na tie wire na ginagamit po natin is yung ating gauge number 16 galvanized iron wire, or tinatawag rin siya as G1 tie wire. And then nabanggit ko nga din na per kilogram po ang pagkuha ng kung ilan yung gagamitin na tie wire. Kasi pag nag-order tayo ng tie wire, hindi siya by feet nor by meter. So ang 1 roll ay equivalent sa 45 kilograms
pero yung mismong haba ng isang roll na yon ay approximately 2,385 meters. So kung i-divide natin siya per kilogram, ay ang isang kilogram ay merong habang 53 meters. So, ang kailangan din natin also i-consider dito sa tie wire ay yung gagamitin nating tie wire is depende siya sa size ng bars to be tied on. So, mostly naman ang common na ginagamit nating diameter for the CHB is 10 millimeter, 12 millimeter, or 16 millimeter. Kaya ang typical nga na ginagamit pa rin natin is yung gauge number 16 galvanized iron wire. And then also, yun nga, kagaya nung nabanggit ko kanina, dapat ay kasama din to sa ating bill of materials since ginagamit naman to palagi sa concrete construction. So, punta naman tayo dito sa ating example 3. So, continuation lang to ng ating example 2 and hahanapin naman natin yung required na tie wire in kilograms na magagamit natin for that certain concrete wall. Ano? So, alam natin na yung area natin kanina is 12 meter square. Ano? And then, meron tayong dalawang conditions dito sa ating example 3. So, for letter A natin, ang sabi ay yung vertical bars is placed at 80 cm and yung one horizontal bars ay every 3 layer. So, punta tayo sa table 36 natin and titingnan natin una is yung vertical spacing. So, hanapin natin yung sinabi na vertical spacing. So, meron tayong 80. So, dito tayo sa part na to titingin. Ano? And then, ang sunod po is hanapin naman natin yung horizontal layer na meron tayo. So, meron tayong 3 layers. So, para naman malaman natin kung alin yung multiplier na gagamitin natin dito sa ating tie wire, consider natin yung vertical bars na merong 80 cm and yung every 3 layers natin. So, ito ay kung i-divide natin, 80 divide 3, so meron tayo dibang 26.667. Or kung i-round off na natin to, is round up tayo, meron tayong 30 cm. So, ang gagamitin natin kumbaga is yung 30 cm tie. So, magiging multiplier natin dito is 0.024. So, gamitin lang natin siya dun sa 12 square meter natin times 0.024. So, ano po yung magiging sagot natin? 0.288. Okay. So, meron tayong 0.288 and then take note natin tie wire to. So, yung unit natin for this is kilograms. Ayan. And then for letter B naman, same lang. So 12 meters squared. And then 60 tayo titingin. So dito sa part na to. And then 2 layers. So ito. Sorry. So ito. And then 30 pa din yan since 60 divide 2 directly exact 30. So meron tayong 0.044. So ano yung magiging sagot natin for this? 528. Okay. So, meron tayong 0.528 kilograms. So, ito na yung magagamit natin na tie wires for this certain problem. And ito na yung sagot natin. Nakuha po ba yan? Ayan. And then, punta naman tayo dito sa ating independent footing reinforcement. So, alam natin na based uh, sa ating napag-aralan ay meron tayong tinatawag na isolated footing. So, sa ating codes,
ay kailangan meron tayong minimum underground protective covering para sa concrete and steel reinforcement. Hindi pwedeng dapat ay directly na concrete and then steel agad. So, dapat may allowance tayo or covering for that certain section. And yun nga yung tinatawag nating concrete cover. So, etong concrete cover natin, ito dapat is not less than 7.5 centimeters. So, kumbaga kung titingnan natin dito sa plano, ito yung sinasabi nating part ng ating concrete cover. So, ito nga is 75 millimeter kalimitan or 7.5 centimeter. Ano? So, para makapag-compute naman tayo ng ating metal reinforcement or steelwork sa ating footing, ang kailangan nating i-take note ay dito sa problem number 4 natin. Ay, wait lang po. Okay, so sa problem number 4 natin, sabi dito meron daw tayong 12 millimeter diameter steel bar na sa plano ang total footings ay 24. And yung footing natin ay may dimension na 1.5 by 1.5 meters. So alamin din daw natin yung quantity ng ating tie wires. So, yung una pong step dito sa ating footing, ang kailangan nating malaman is ano yung length na na-cover ng mismong metal reinforcement. So, para malaman natin yung length, so dito naman sa plano nakalagay na 1.35 yung na-cover ng ating metal reinforcement. Pero para mas malinaw kung saan nanggaling yung 1.5, so alam natin na yung dimension daw ng footing natin is 1.5 meters. So minus lang yan dun sa ating protective concrete cover. So meron tayong sa dalawang side na tig 7.5 uh, centimeter or kung ano natin is 0.075. Kaya nag-arrive tayo sa 1.35 meters. And then, ang sunod na step natin sa pagkuha sa footing is itong makikita nyong box, bibilangin natin yan. Kasi yun nga, sabi pwede siyang by direct counting. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And then, since square yan, so consider natin times 2. So, meron tayong 20 pieces of 1.35 meters na merong 12 millimeter diameter steel bar. So, hindi pa ito yung final answer natin. Since ito ay, ang sabi, 20 pieces yung na steel bar ang mako-cover nung 1.35 meters. Ano? So, kung babalik tayo naman dun sa ating commercial length ng steel bar, so, pwedeng ang gamitin natin pa rin is yung ating 6 meters. So, i-divide natin yung uh, length ng ating na-cover ng footing dun sa 6 meter. So, gagamitin natin yung 1.35 meter. So, meron tayo kumbagang 4.44 pieces. Pero, paano natin malalaman kung kung ang pieces ba natin ay 5 or 4? So, ang sagot dyan talaga is
4 pieces ang gagamitin natin. So, bakit po 4 pieces lang yung gagamitin natin? Kasi kung halimbawa, ito, 6 meter ang haba niyan. Ito yung commercial length ng ating steel bar. 6 meter, let's say yan. And then, meron tayo sa 6 meter, makaka 1, 2, 3, ay sorry, ulit. Kumbaga sa 6 meters natin, 1, 2, 3, 4. Ayan, meron tayong mako-cover lang na 1.35, 1.35, 1.35, 1.35. And then may labes dito na 0.6. So, apat lang na 1.35 ang kayang i-cover ng ating 6 meter. Kaya, 4 pieces lang po yung gagamitin. Regardless, kunwari kung pag-divide natin ito ay 4.5, hindi natin siya i-round up kasi hindi pa rin kaya mag-cover ng isa pang 1.35 yung ating um, commercial length ng steel na 6 meters. So, nakakasunod ba so far? Okay, so 4 pieces yung ginamit natin, and then etong 20 pieces of 1.35 natin ay sa isang footing lang. And sabi sa problem natin, meron tayong 24 na footing. So multiply lang natin yung 20 pieces natin sa kung ilan yung footing. So meron tayong 480 pieces. And then divide natin ito dun sa nakuha nating 4 pieces. So, meron tayong 120 pieces. Ano? And ito yung magiging sagot natin, and para mas detailed, ang magiging sagot natin 120 pieces of 6 meter by 12 meter diameter rebar. So, ito yung magiging final answer natin. So, nakuha po ba yon? Okay. And then, next naman natin is sa ating post and column reinforcement. Sa atin namang mga poste and column reinforcement, ang kailangan nating mga i-consider is yung main or vertical reinforcement, lateral ties, and kung circular yung column is yung mga spiral ties natin. So, let's say punta tayo dito sa example number 5 po natin. So, sabi sa example 5 natin, we should list down the main reinforcement from footing to second floor using 20 mm if there are 10 columns in the plan. So, dito, ang una nating consideration is kunin natin yung total length from the footing hanggang dun sa pinakataas. So, dito sa plano natin ay hanggang second floor. So, first step, kanuhan natin yung total length na makakover ng main steel bar reinforcement natin. So, nakalist down dito. So, yung una is yung bend at the base footing. Meron na siyang dito sa 0.20 pa lang na to. Meron na tayong steel bar reinforcement. And then yung next ay yung length from footing to our ground floor line. So, ito yung part na ito. And then next is yung length naman or yung height from ground line to beam. Since alam natin na doon sa ating tuktok ng column, meron tayong nakapatong na beam. Ano? And then, kunin naman natin next is yung depth ng beam, which is ito. So, yung depth ng beam natin is 0.5 and then ang height ay 3.5 meters. And then, next natin kukunin is yung thickness ng slab.
So dito 150 millimeter yung thickness ng slab or 0.15 meters. And then next is yung dowel for second floor, which is ang size daw is 20 by 20 millimeter. So ito yung 0.4 natin. Kumbaga ayan. So kapag pinag-add natin siya, meron tayong total of 5.95 meters. So ang next step naman is aalimin natin based dun sa commercial length ng ating steel bar kung ano yung pasok dun sa nakuha nating total length ng main steel bar reinforcement. So 5.95 yan. So pasok pa siya dun sa shortest na 6 meter. Kaya ang i-consider natin gamitin is 6 meter. Ano? Pero let's say kunwari ayan ay 6.5 yung magiging total length. So yung next size na ng ating commercial length ng steel bar ang gagamitin, let's say ang next size is 7.5 meters, yun na po yung gagamitin natin. And then ngayon, alamin naman natin kung ilang bars ang magagamit sa 10 columns. So, para malaman natin, titingin tayo sa cross-section ng ating column. Ano? So, ngayon, meron tayong bibilangin lang natin kung ilan tong bars na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sa isang column or poste, meron tayong 8 bars. And then, minultiply lang siya sa 10 columns, kaya 80 pieces ng bars yung magagamit. And sa final answer na natin, ibig sabihin ang magagamit ay 80 pieces of bars na merong 20 mm diameter by 6 meters long steel bars. So, yan na po yung magiging final answer natin. Nakuha po ba yan? Okay. And then next naman natin is yung ating beam and girder reinforcement. So yung beam and girder natin, pwede din natin itong ma-determine through direct counting method. So dito, ang una or may dalawa muna tayong dapat i-consider bago tayo mag-direct counting. So dapat alam natin kung yung span or distance ng column natin where the beam is resting is kung ito ba ay center to center, outer to outer, and or inside to inside. And then kapag alam na natin yon, whichever kung ano dun sa apat, ay ang next natin ay aalamin naman natin kung merong splicing or bar splicing na nangyari since i-consider natin din doon yung additional length kung meron. So, ang take note natin kung less yung bar splicing, so syempre lower yung cost since mas kokonti yung magkapatong na steel bar. Ano? So, para malaman natin doon sa number 1, kung ito baga ay center to center. So, ito yung itsura niya sa plano pag center to center. Ay yung ano natin ay from here. Ayan. So, para siya nasa center no, sa column natin. And then, kapag center to outside, ito siya. And ito, hanggang dito naman pag outside. And then, kapag inside to inside, ito siya. Ayan. And then kapag outside to outside, ito at ito. Ayan. So, titingnan nyo muna yan doon sa inyong plano bago kayo mag-proceed doon sa mismong computation. And then, of course, gumagamit din tayo ng lateral ties doon sa ating kung ito ay sa columns, gumagamit tayo. So, para malaman natin ang main longitudinal reinforcement natin, ito dapat is number 10 bars or kumbaga ito ay lower than 30 mm. And then, next is
yung main reinforcement natin, so nagre-range siya sa 35 mm to 66 mm. Okay, so para malaman natin ang sa lateral tie spacing natin, may tatlo tayong condition na kailangan i-consider. So, ito yung tatlong condition na kailangan nating i-consider. Ano? So, dapat ay yung una, titingnan natin kung ang makukuha nating sagot ay 16 times daw ng longitudinal bar diameter or yung diameter ng ating steel bar times 16 kung ano makukuha natin sagot. And then next is 48 times ng ating lateral tire bar diameter and yung least dimension ng column. So, dito may makukuha tayong tatlong sagot. And dun sa tatlong sagot na yon, ang mag-govern dito is yung pinakamaliit. Ano? So, kung ano dito sa tatlo ang um, may smallest na lateral tie spacing, yun yung ating i-consider or gagamitin sa ating pagsosolve. Ano? So, try natin sa ating example number 6. So, sabi dito, meron tayong 26 square columns na merong 7-meter high with cross-sectional area of 0.5 by 0.5 with 8 pieces main reinforcement. So now we will find the lateral ties required using 10 mm and the corresponding tie wire. So, yung next step natin nga ay apply muna natin yung tatlong condition. So, based do sa tatlong condition natin, ang size ng diameter nga natin or ng steel bar is 20 mm. Kaya minultiply siya doon sa 16. So, yung magiging lateral tie spacing kapag ito yung i-consider ay 32 cm or 320 mm. And then, next condition or second condition ay 48 times nung diameter ng lateral ties which is base sa plano ay 10 mm. So, meron tayong 480 mm or 48 cm na lateral tie spacing for this. And then, kung ang pagbebasa naman natin is yung ating dimension ng column, ang least side of the column is 30 cm. So, ibig sabihin yung 30 cm po yung mag-govern dito. Since ito yung may pinaka maliit na dimension. Ano? And then next natin, so we will adapt 30 centimeter for the spacing of the lateral ties. So dito tayo po yung nasa solution doon sa book. So base dito, ang yun yung height ng column ay 7 meter. So i-divide natin yung 7 meter height ng column doon sa ating i-adapt na spacing ng lateral tie which is 30 cm. So 7 divide 0.3, meron tayo dapat na sagot na 23.333 or 24 4-hour spacing. So, yan po dapat yung magiging sagot natin. And then, etong 24 na to, para naman natin malaman yung number of ties, magpa-plus 1 lang tayo palagi dun sa kung ilan yung nakuha nating spacing. So, ibig sabihin, meron tayong 24 plus 1, meron tayong number of lateral ties na 25 pieces. So, yun yung ating number of lateral ties sa isang column.
And then, sabi, meron daw tayong 26 columns. So, 25 ties times 26. So, meron tayong total of 650 ties. Ano? And then, now we will determine naman yung one length lateral tie. So, by inspection, yung tie daw is 180 centimeter or 100 or 1.8 meters long. So, meron din tayong formula para makuha natin yung length of one lateral tie. So, ang formula naman natin para malaman yung one length ng ating lateral tie, sorry, total length of ties. So, meron tayong 1.68 plus 6D times 2. So, yung D natin dito na gagamitin is yung diameter of lateral ties. Ayan. So, kung ilalagay natin siya dun sa ating formula dito, meron tayong total length of ties is equal to 1.68 plus 6 times 0.01 times 2. So, yung magiging sagot niyan nga is 1.8 meters. And then, since 1.8 meters yan, pwedeng sabihin natin na sa ating total intersection, meron tayong 8 pieces na bars based dito sa ating sinabi sa condition. Ayan. Times 25 dapat yan. 25 times 26. So, ang total ties natin is 8 times 25 times 26 ay 5,200 ties. And then, kung ito naman 1.8 meters, ay itatry natin dun sa ating mga commercial length. So, meron tayo ng 6 divide 1.8 ay 3.33 pieces. Ito naman 7.5 divide 1.8, 4.16 pieces. And 9 divide 1.8 ay 5 pieces. So, sa inyong lab report, pwede namang ang gamitin nyo na lang ay kung ito ay 1.8 meters, pwedeng ang gamitin nyo na lang is yung 6 meters lang. So, ito naman ay yung 7.5 and 9 ay pinapakita lang kung ilan yung magagamit, kung yun yung i-consider na commercial length ng ating steel bar. Pero if computation sa lab lang din, ay pwedeng yung 6 na lang yung ating i-consider. So, nakuha po ba yun? So, yun. So, yun yung magiging sagot natin for this. And then, next naman natin is yung ating stirrups and beam girder. So, sa ating stirrups and beam girder, yung stirrup natin is always consider natin kasi ito yung nag-hold and bind ng main reinforcement sa beam and girder natin. So, meron tayong dalawang types of stirrup. So, pwede siyang open, kagaya ng nasa figure natin, and pwede rin siyang close. So, try natin sa next example natin sa ating beam.
So dito meron tayong reinforced concrete beam na merong cross-sectional dimension specified. And then yung stirrups daw niya is 10 mm open stirrups based as shown in the figure. So if there are 16 beams of the same design, find the materials required for the stirrups. So sabi sa solution natin, by direct counting, meron daw 17 stirrups times 16 beams, 272 pieces. Kasi nga nabanggit natin kanina, ang pinaka-efficient way sa pag-compute when it comes to beam and girders is through direct counting kung ilan yung stirrups sa isang beam. So, paano po natin gagawin yung direct counting? So, kung magbabase tayo dito sa ating plano, ang stirrups natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayan yung ating 17 stirrups dun sa ating beam. Hindi na natin isasama tong part kung saan nandun na yung ating column. Kaya nga dapat alam natin kung ito baga ay center to center, um, center to outside, inside to inside, or outer to outer yung sa ating column. Ano? And then next natin is 17 stirrups sa isang beam times 16 beams. Meron tayong 272 pieces of stirrups. Ano? And then ngayon, ang next nating gagawin is we consider the length of these stirrups. So, sabi sa problem natin, open yung stirrups. Ano? Kaya, ang i-consider natin is titingin tayo dito sa cross-section naman. So, meron tayong 23 meters sa side na to. Kaya meron tayong 230 dito in millimeters to. And then, meron naman tayo ditong 33 cm. So, 330 millimeter. So, left and right, meron siyang sa stirrup. Kumbaga, ito siyang part na to. 33 centimeter. And then, ito yung 23. So, ayan. And then, since open siya, hindi na natin consider itong part na to. Ano? Pero kung close yan, mag-a-add pa tayo ng additional 230 mm. Pero since it is open, isang side lang yung kinonsider nating 23 cm. And then plus lang natin kung ilan yung bars doon sa ating stirrup. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. And then since kahit open yan, ko-consider pa rin natin meron ditong bar. So meron tayong 6. And then multiply siya doon sa 10, which is yung 10 natin is yung diameter naman ng ating stirrups, then times 2. Ano? So meron tayong 1.01 meter na length of stirrup. And then para malaman natin yung total length ng stirrup, i-multiply natin yung total number pieces ng stirrup times yung length of stirrup. So 272 times 1.01, meron tayong 274.72 meters. And then itong 272.72 natin ay i-divide natin sa length ng ating steel bar. So, meron tayong 6 meter length na steel bar. So, meron tayong magagamit na 45.78 or approximately 46 pieces ng 6 meter length steel bar na merong 10 millimeter diameter. So, yun na yung magiging sagot natin. Nakuha po ba yon? Okay. And then, yun nga, dito sa example natin, kaya siya i-multiply na din directly yung 16 beams kasi same yung design niya. Pero kung sa plano nyo, magkakaiba yung design ng beam, iba yung number of bars, iba yung size. So, bukod yung computation nun, kung ilan yung beams na may ibang design. So,
Para malaman nyo kung ilan yon, tingnan kayo sa plano nyo doon sa inyong beam schedule. Para alam nyo kung ilan yung beams na pagko-computan nyo. Ano? And then, try naman natin siya sa girder. So, sa girder naman natin, meron daw 12 mm stirrups required if there are 12 girder of the same design. So, yung girder natin also, it varies, depende sa design. So, kung magkakaiba yung design sa inyong plano ng girder, ay bukod din yung computation niya. Ano? So, dito sa problem natin, yung total number of stirrups daw sa ating girder is 15 pieces. Sabi, ito, 15 pieces. So, nakuha lang naman yung, sorry, wait lang. So, ayan, balik tayo. So, nakuha lang yung number or total stirrups per girder natin by direct counting lang din. Doon sa ating plano. Ano? So, magbibilang lang ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 yung girder, 15 yung pieces per girder times 12 girder. Meron tayong 180 pieces. And then, kung titingnan naman natin yung cross-section ng ating stirrups, mapapansin nyo na close yung ating stirrups. Ano? Kaya, kinonsider yung dalawang sides na merong 30 cm. So, 0.3 plus 0.3 plus 0.42 left and right, kaya dalawa, times 0.144. So, yung 0.144 ay nakuha sa 12 mm na diameter ng ating stirrups times kung ilan yung girder. Kaya, 0.144 siya. Kaya meron tayong length of stirrup na 1.584 meters. And then, etong 285.12 ay nakuha lang natin by multiplying yung 180 pieces sa 1.584 meter. So, meron tayo nga 285.12. And then, divide lang natin siya sa commercial length ng ating steel, which is 6 meters. So, meron tayong 47.52 or approximately 48 pieces of 12 millimeter diameter, 6 meter long steel bar. So, yun na yung magiging sagot. Nakuha po ba yun? Yes, Christian. Nalilito lang po ako doon po sa 0.144. Paano nga po ulit po nakuha yun? So, nakuha po yung 0.144. Ang pinagbasehan po niya is kung ano yung diameter ng ating stirrup, which is 12 millimeter. And then, ito ay sa isang stirrup lang. And then, since every stirrup niya, or every girder ay merong stirrup, so meron tayong 12. So, 0.144 po yung magiging sagot. Okay. And then, next natin is yung ating spiral and column ties. So, sa atin pong spiral and column ties, so, syempre, meron tayong consideration na kailangan i-consider. Una is yung center-to-center spacing ng spiral.
Yes, Allen. Sir, yung medyo lito din po ako. Sir, yung 0.144 po hindi po siya galing sa sa 6D times 2 po. Wait lang. Okay, so ayun, tama pala. So, sorry, mali yung nasabi kong una. So, erase natin to. So, eto pala, sorry, ang ating etong 0.144 natin. So, ito ay nanggaling do sa formula natin kanina na 6D times 2. So, since ang diameter nga niya ay 12 millimeter, so 6 times 12 times 2. So, 72 times 2 ay 0.144. So, yun po yun pala. Okay. And then, ayun, pag sa spiral and column ties natin, so, meron tayong tatlong consideration. So, meron tayong center-to-center spacing of the spiral. And then, clear spacing between spirals should not exceed 7.5 centimeters nor less than 5 centimeters. And then also, ito din dapat is yung spacing natin ay hindi dapat less than 1.5 times the biggest size of the coarse aggregate. So, try natin dito sa example number 10 natin. So, dito sa next example natin, meron tayong circular column or spiral column na merong cross-sectional diameter na 50 cm. So, based sa plano natin, ito siya, yung 50 cm natin. And then, ang kanyang spiral reinforcement is 10 mm. And then, meron daw 14 columns and ito ay 7-meter high. So, now we will find the number of 10 millimeter steel bar needed for 5 centimeter pitch spiral. Ito yung 5 cm pitch spiral natin. Ano? So, ayun, ang first step po na kailangan nating gawin is kunin natin yung length ng column natin. So, given na meron tayong height na 7 meters, yung length ng ating column, 7 meters, and then multiply lang natin siya sa kung ilan po yung columns. So, times 14 columns, meron tayong length na i-consider na 98 meters. And then, step 2 natin, itong 98 meters, ito yung gagamitin natin for our multiplier. And then, magbe-base tayo dito sa table 3.9 natin, number of spiral reinforcing bars per meter height. So, hahanapin natin una ay kung ano yung diameter ng ating spiral column. So, ang diameter niya ay 50 cm. So, hanapin natin sa table kung nasaan yung 50 cm. So, ito yung 50 cm natin. Ano? And then, ang next nating aalamin is yung pitch. So, based dito sa ating plano and sa given sa problem, meron tayong 5 cm pitch. So, ito yung 5 cm pitch natin. Ano? And then, ang next naman nating consideration na gagawin is babalik tayo dun sa height ng ating column. So, alam natin na yung height ng isang column nga ay 7 meters. Ano?
So dito ay i-consider natin yung height ng ating column para malaman natin kung ano yung number of steel bars na gagamitin natin. So meron tayong ditong 6, 9, and 12. So kung 6 meter ang gagamitin natin, hindi siya pasok or maiksi siya sa 7 meter high. Kaya ang gagamitin na natin dito is yung 9 meters. Ano? Kaya ang ating i-consider na ngayon na multiplier is yung ating 3.223. So 3.223 times 98. So ano po yung magiging sagot natin? 315.85 po. 315.85. Okay. So, ayan. Ang magiging sagot natin ngayon is 315. Or, meron tayong, kung round up po natin, 316 pieces of 10 millimeter diameter na merong 9 meter long steel bar. So, yan na po yung magiging sagot natin for spiral column. Nakuha po ba yan? And then, next na structural member natin is slab. So, ngayon ay ang una nating i-consider sa ating structural member sa slab ay aalamin natin kung ito baga ay one-way slab or two-way slab. So, alam niyo na ba kung paano kumuha nun? Naturo na sa inyo sa RCT. Hindi pa? So, ayun, sige, anuhin natin, review natin. So, para malaman po natin kung ang span ng slab po natin is one-way or two-way slab. So, kung ang ating pagbabasehan dito is yung ating L over S. So, ano po yung L over S natin? So, ito yung ating tinatawag nating long span doon sa slab. And ito yung tinatawag nating short span doon sa slab natin. Kumbaga kung meron tayong slab dito, ito yung ating long span, ito yung ating short span. Ano? So, kapag pinag-divide po natin yung ating long span sa ating short span, and yung naging sagot is greater than 2, so we consider na ito ay one-way slab. Pero kung ito ay less than 2, ito po ay two-way slab. So nakuha ba yon?
Okay. So ngayon, pag alam nyo na kung one-way o two-way yung slab natin, punta muna tayo doon sa ating one-way slab. Kasi dito ay same lang yung process sa pagkuha ng one-way and two-way slab. Ang magkakaiba lang dito is yung multiplier na gagamitin nyo. Kaya dapat alam nyo kung one-way o two-way yung slab natin. So sa one-way slab natin, let's say meron tayong given na one-way slab dito, and then meron daw siyang floor area na 5.7 meter by 5.5 meter. And then, ang kanyang space of main reinforcement is equal to 15 centimeter. And then, yung temperature bar spacing is 30 centimeter. Now, we get the pieces and yung tie wires. So, ang unang step dito ay pwede siyang by area method. So, ang i-consider natin dito is yung floor area. Now, may given tayo na 5.7 times 5.5 na floor area. So, pag may nag-multiply natin, meron tayong 31.35 square meter. And then itong 31.35 natin, ito yung ating i-consider na multiplier. And then hahanapin natin yung i-multiply natin dito based sa table. So sa table 3.10 natin, tingin tayo dito. And then ito ay for one-way slab. Kaya nga magkaiba yung magiging multiplier natin sa two-way and one-way. So, ang una nating aalamin is yung spacing of main reinforcement. So, may given tayo dito na 15. So, ang next naman natin is yung i-consider natin dito ay yung ating number of steel bars per square meter. So, para malaman natin kung 6, 7.5, 9, or 12 ang gagamitin natin, mag-base tayo sa span ng ating floor area. So, ito ay 5.7, ito din ay 5.5. So, pwedeng pasok siya dito sa 6 meters. So, ang gagamitin natin na multiplier ay itong 2.584. Ayan. So, ano magiging sagot natin dito? Okay, so meron tayong 81.004. So, or 81.0084 pala. Ayan. Or kung i-round off po natin, meron tayong 82 pieces of 12 millimeter diameter na merong 6 meter rebar. So, ito yung magiging sagot natin sa una. And then, sa padalawa naman ay aalamin naman natin yung tie wires na gagamitin. So, of course, ang magiging unit naman natin dito is kilogram. And then, gagamitin pa rin natin yung nakuha nating area na 31.35. And then, ang consider pa rin natin yung spacing ng main reinforcement, which is 15 centimeter. And then, next nating i-consider is yung temperature bar spacing na 30 cm. So, either lang naman yung temperature bar spacing natin sa 30 or 40 cm. However, let's say sa plano nyo, walang nakalagay na temperature bar spacing kasi hindi naman all the time na naiilagay sa plano yung temperature bar spacing kasi parang isip ng ibang nagde-design ay automatic alam na nila kung ano dapat yung temperature bar spacing. So kapag ganun yung case, ang i-consider natin ay 30 centimeter.
kapag walang nakalagay sa inyong plan. Pero kung nakalagay ay 40 centimeter, yun ang gagamitin nyo. And then, yun namang spacing of main reinforcement, yun naman ay palagi namang nakalagay sa plano natin. So, balik tayo. Meron tayong 30 centimeter and then 6 meter pa rin yung gagamitin. So, meron tayong 0.228 na multiplier. So, ano magiging sagot natin dito? 7.1478. Okay. 7.1478 or 8 kilograms of number 16 GI tie wire. Ayan. So, ito na yung magiging sagot natin. Nakuha po ba yun? Okay. So, try nyo nga tong example number 12. Ayan. Kahit 5 minutes lang. Madali lang naman yan. Ako'y iinom lang.
Naging sagot. I-type nga ng inyong sagot. Okay, tama yun, CJ. Nakuha gayon ng iba or ng lahat. Yung 121 at 16. Okay. So, ayun, yung nagsama natin ay two-way slab na. So, kapag two-way slab, so same lang naman din yung process kapag sa pagkuha ng steelworks kapag one-way and two-way. Ang sabi ko nga magkakaiba lang ay kapag dun sa multiplier natin. So, iba yung table na i-consider natin. So, let's say dito, meron tayong two-way slab. And then, this is, meron daw siyang 12mm steel bar, space at 10 cm on center, including tie wire required. So, first step pa rin kunin natin yung area. So, kung titingnan natin, meron tayong 7.2 by 7.2. So, 7.2 by 7.2. Ayan. So, yung magiging area natin for this is 51.84. 51.84 square meter. And then, syempre, ito yung 51.84 ang gagamitin natin for our computation. Next natin is with term yung 16. So, dito sabi ay ang steel bars is spaced at 10 cm under, including tie wire. So, tingin tayo sa table 312 natin for two-way reinforced concrete slab. So, lagay natin kung ano yung hanapin natin rather pala yung spacing. So, 10. And then ngayon, alamin naman natin kung alin yung commercial length ng steel bar ang gagamitin natin. So, since ito ay 7.2, so pasok siya dito sa 7.5. So, yung magiging multiplier natin for this is 3.337. Ayan. So, ngayon, ang magiging sagot po natin ay ano? Okay, 172.99 or 173. 172.99 or 173 pieces of 12 millimeter diameter by 7.5 meter long steel bar. Or pwede rin siyang, kung ayaw nyo long steel bar, rebar, okay lang din yun. And then, para naman malaman natin yung tie wire natin, so, i-consider naman natin yung table 313 natin and gagamitin pa rin natin yung area na nakuha natin. So, dito, 10 pa rin. And then, pasok pa rin nga siya sa 7.5 pa rin ang gagamitin. And then, 0.3 ang ating temperature bar spacing since wala naman siyang indicated sa plan. So, meron tayong multiplier na 0.646. So, meron tayong 0.648 rather. Ayan. So, ang magiging sagot natin ay 33.5923 or
34 bags. Sorry, mali ang sulat. Kilograms rather. 35 kilograms ng number 16 GI tie wire. So, yan na po yung magiging sagot natin for tie wire and pieces ng steel bar. Nakuha po ba yan? Okay, so ayun lang naman ang steelworks. So, sa time natin, pwede nyo nang simulan ng inyong laboratory number 2. And then, ngayon ay week 11. Ang pasahan po ng lab 2 natin ay week 14. So, ipapasa ang lab 2 ay April 25. April 25. Same pa rin yung format ng ating laboratory 2. So, wala naman akong ibibigay na kung alin yung pagkakasunod-sunod ng inyong structural member. Since sa ating steelworks, per structural member ang ating computation. So, kayo ang bahala kung ang gusto nyong unahin ay beam, gusto nyong unahin girder, gusto nyong unahin ay column, kayo ang bahala kung alin. Basta dapat malinaw na itong part na to ay sa beam, sa girder, wag yung halo-halo. And also, same pa rin na dapat po ay meron akong makikitang basis kung saan nyo kinuha yung inyong mga inputs. Or kumbaga sa inyong plano ay pwede pa rin kayo mag-print ng maliit na and parang makita ko lang kung saan nyo kinuha. And then for the tables naman, the same pa rin na pwedeng isang table lang yung isulat for appendices doon sa dulo. May tanong po ba? Okay. Sige, paalala mo sa akin mo yung PPT. May klase pa man lang ako ng 5 to 7. Okay, and then next ay sa meeting natin sa face-to-face next week. Prepare po kayo or mag-aral for midterms part 2. So, alam niyo na kung bakit tayo may midterms part 2. So, yan yung gagawin natin next meeting. And then, sa sunod nating meeting, yun na yung sa DQS na ng last part natin, which is a steel. Hindi pala steel. Yung mga electrical, mechanical, and sanitary. Ayan. Yes, computation lang aaralin nyo. Wag na terms. And then, ano pang announcement? Ayun, ang magiging, di ba meron kayong defense sa QS? So, yung defense nyo sa QS, sa halip po na week 18 ay magiging week 16 na. Ang week 16 ay from May 5 onwards. And then, wala na kayong magiging quiz number 2 sa akin. So, doon ko na rin kukunin ang inyong quiz number 2 sa inyong magiging defense. And, ang bala ko, para hindi ganun din kabigat yung inyong finals, ay paghahatiin ko. 25% yung finals natin, di ba? So, yung 12.5% ay sa written exam nyo. And then, yung 12.5% ay dun sa defense na mangyayari. So, kumbaga, dalawa ang magiging finals nyo. Part 1, Part 2. Nakuha po yan.
Okay, so ayun, any questions? React nga po if wala ng tanong. Okay, so kung wala ng tanong, that would be all. Yes, Mau. Kailan po kayo malalaman kung ano pong araw mag-defense or yung sunod-sunod din? Siguro ay schedule ko pa siya, pero siguro mga next week sasabihin ko. Okay, so pareak nga po ulit if wala ng tanong. Okay, so kung wala na po kayong tanong, that would be all for today. So I hope you learned something, and kung wala na kayong klase, magpahinga na. Ingat kayo and God bless. Thank you po.